balita, naging mainit ang diskusyon sa Kamara kaugnay ng pinapanukalang aumento sa sahod ng mga kawani ng gobyerno. May live report si Tina Pangliban Perez. Tina. Gigi, tila hindi lahat ng mga empleyado ng gobyerno masaya sa panukalang aumento sa sahod na nakatakdang maging epektibo sa July 1, 2016 para sa matataas na opisyal at January 1, 2016 para sa karamihan ng mga empleyado ng gobyerno. Sa House Bill 6268, ang sahod ng nasa salary grade 1 na 9,000 pesos kada buwan, balak itaas sa 11,068 pesos. Ayon kay Budget Secretary Florencio Abad, napapanahon na ang aumento dahil 45% na mas mababa on average ang sahod ng mga nasa gobyerno kumpara sa mga nasa pribadong sektor. Halimbawa raw ang Pangulo, nasa sahod daw na 120,000 pesos kada buwan, ang katapat sa pribadong sektor ay Operations o Information Technology Manager. At ang Pangulo raw, gaya ng Vice Presidente, walang natatanggap na bonus. Kaya sa panukala, itinataas ang sahod ng Pangulo sa 388,096 pesos kada buwan na mas bababa pa rin daw ng 30% kumpara sa pribadong sektor. Ayon sa ACT Party List, katumbas yan ng 233.41% na salary increase. Ang Vice Presidente naman mula sa kasalukuyang 108,000 pesos kada buwang sahod, itataas sa mahigit 307,000 pesos na ayon naman sa ACT Teachers Party List ay katumbas ng 198.41% na salary increase. Pero ang sahod ng mga Teacher 1 at Nurse 1 mula 18,549 pesos kada buwan ay gagawing 20,754 pesos. Nakatumbas lang daw ng 11.89% na salary increase. At ang aumento sa lahat, hindi isang bagsak ang bigayan, kundi tingi sa 4 na taon. Ayon kay Secretary Abad ng Department of Budget and Management o DBM, ang 11.89% ay sa salary increase pa lang. Hindi pa kasama ang 8% increase sa 14th month pay at ang 10% increase sa performance-based bonus. Suma total, aabot daw sa 30% ang increase. Paglilinaw naman ni Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, salary increase lang ang tinutukoy nila. Nagkatalo rin ang sabihin ng DBM na 89% ng 226 billion pesos na mapupunta sa dagdag sahod ng mga nasa gobyerno sa loob ng 4 na taon ay para sa mga mas mabababang salary grade. Pino na rin ang ACT Teachers Party List ang sabi nito ay mapansin lang na press release ng DBM na nagsasabing dodoble ang sahod ng ilang nasa mabababang salary grade. Sabi naman ng DBM, hindi ito nanlilin lang dahil sinabi naman itong doble ang sahod ng ilang taga-gobyerno kung ikukumpara sa katapat nila sa pribadong sektor. Sa lahat ng dumalo sa pagdinig kanina, tanging 15 lang ang bumoto kontra sa panukala. Sa ngayon, Gigi, lusot na sa House Committee on Appropriations ang panukalang salary increase at ito ay dinedeliberate ngayon sa floor nitong Kamara. Gigi? Maraming salamat, Tina Pangliban Perez.